Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito na po mga kababayan ang huling bahagi ng vlog. Itong vlog po ni Saldico mga kababayan. Kasi yung kanyang statement, ginawa pa talagang tatlong parte. Sayang din kasi yung monetization. Sayang din yung revenue. Kaya ginamit niya na yung kanyang statement, hinati sa tatlo. Sayang din naman. Tama nga naman kasi habang na-excite yung taong bayan, dumadami yung views. Dami kang views eh. Tingnan yung mga kababayan oh. Tingnan yung views. 778,000 kanina lang ito. Isang oras pa lang nakakaraan. So, pwede na i-monetize to. Saldico. Pwede nang i-monetize itong Facebook page mo. Sabi niya kasi wala daw siyang natanggap ni Cinco eh. Doon sa budget insertion, dyan sa 2025 budget. Ang nakakuha lang daw si Presidente Bongbong Marcos saka si Martin Romualdez. Di wow. So ito mga kababayan yung huling parte ng kanyang vlog. Sabi niya rito, narito na po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Muli, sana po ay maintindihan ninyo mga kababayan kung bakit ako hindi bumabalik pa ng bansa. Ito, pakinggan na natin, diretso na tayo. Ano bang masasabi ni Saldico? Sana hindi palpak. Sana naman ayusin mo. Pangatlong vlog na to. Yung unang vlog mo palpak eh. Ang dami nakakitang butos eh. Di ba? Yung unang vlog mo, naglabas ka ng yung mga listahan ng mga proyekto. Nung unang hindi pa nga mabasa eh. Tapos yun, nag-post siya, nabasa na mga kababayan. At nung nabasa, ang naging reaksyon naman ng taong bayan, lalong-lalo na yung nakakaalam po sa proseso ng budget, sabi nila, sa sinasabi ni Saldico, napakatanga naman ng presidente. Kasi sabi ni Saldico, eto raw si Presidente Bongbong Marcos ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion dyan po sa BICAM. Sabi ng mga eksperto, tanga naman ng presidente. Pwede naman siya mag-insert doon sa NEP. Kasi yun yung President's budget eh. Ba't kinakailangan niya pang maglagay ng insertion doon sa BICAM? Ngayon, eto sabi ni Bato de la Rosa, etong isang nagtatago mga kababayan. Eto si Bato de la Rosa, sabi niya, kaya daw hindi nalagay sa NEP yung 100 billion kasi nga etong NEP ay ini-scrutinize maigi ng Kongreso. So talagang sinisilip yan. Pero pag BICAM, hindi po masisilip yan. Kasi ang nakapwesto dun sa BICAM ay mga kaalyado ni Presidente o mga tao ni Presidente Marcos. Kaya yun yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Kaya daw sa BICAM inilagay, hindi sa NEP. Kasi sabi ng magagaling sa budget. Pagkatanga-tanga naman ng Presidente kung bakit hihintayin pa yung BICAM. Yun nga, karapatan niya bilang Presidente na maglagay dun sa NEP. So, ayun yung sinasabi ni Bato. Kasi nga daw, baka hindi makalusot kung nandun sa NEP yung 100 billion. Kaya dun inilagay sa BICAM. Pero ito pa mga kababayan, makinig ka Bato de la Rosa. Bakit binito ng Presidente? Di ba? Bakit binito ng Presidente? Magkano binito ng Presidente? Sabi 100 billion daw ang tinanggal. Ano yun? Magpapa-insert siya tapos ibibito niya? Anong klase yun? Lokohan na ba yun? At isa pa, di ba? Kung ang Presidente ang pasimuno ng mga anomalyang ito, bakit siya ang magbubulgar? Sinong siraulo? Tanga, bobo, ang mastermind, tapos ibubuko niya ang sarili niya, ilalabas niya yung tawag dito, yung anomalya, alam niya siya mastermind. Sinong tanga gagawa nun? Bato de la Rosa. Diba? So, doon pa lang yung unang vlog na ito, palpak. Pangalawang vlog, ano ba nangyari doon sa pangalawang vlog? Naglabas siya ng mga maleta, ang daming maleta. Yung ibang maleta, meron pang tag price, mga kababayan. Yung isang maleta, may tag price na 1,499. Kung yun ay 2024, sabi ng mga nakakita sa SM,
nakasale nga daw yung mga maleta, 1499. So, ibig sabihin, yung mga maletang yon o yung maleta na yun na nakakita, bago yun. Bakit 2024 nakasulat? Tapos yung iba, meron pa mga sticker ng airport. Tapos, isa pa mga kababayan, bakit hindi niya pinakita yung pera? Ako, kaya ko gawin yun eh. Maghihilera ako ng maleta. Palalabasin ko, ito yung pera, ito yung pinadala ko. Isa pa nga po na ko, dapat yung date, nandoon sa picture. Pero yung date wala nandoon sa caption. So, palpak, ito nga pangalawang vlog. So, yung dalawang vlogs na niya, ang palpak. Ngayon, ito yung pangatlo. Hindi ko alam kung ano nga ang kalalabasan nito. Pasensya na kayo kasi may nilakad ako kaya ngayon lang ako nakapag video. At ito, pakinggan natin itong kanyang pangatlong vlog. Siguro sana ayusin mo na ngayon kasi puro kapalpakan yung vlog mo. Mali-mali yung script ng scriptwriter. Ito, ano sasabihin nito? Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ito na naman yung kanyang intro. May intro pa eh. May intro. Ako nga, may intro ako dati, tinanggal ko eh. Kasi parang mas maganda, direct to the point na, diretsahan. Total, magsisiwalat ka ng mga sinasabi mong baho ng gobyerno. Bakit meron ka pang mga intro-intro? Diba, ako nga, tinanggal ko na intro ko eh. Intro-intro pa. Tapos talagang inedit pa ng kanyang editor. Meron pang yung whoosh. Yung whoosh na effects eh. Talagang pwede ng vlogger to. Ulitin nga natin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker. Guys, ito mga kababayan, sa napansin ng ating mga kababayan yung ngipin niya, bakit may sira dito sa baba? Wala naman daw sira yon. Tapos, yung kilay niya kumapal. Di ba? Parang si Chis Escudero lang, nagpakilay. Tapos pumayat. Ayun yung puna ng ating mga kababayan, kaya sabi nila, baka raw AI. Malalaman din naman niya kung AI yan. Baka nga siya pa magsabi, AI yan. Para makalusot siya di ba? Ito na, dire-diretso na natin. Baka magalit yung iba eh. Ang daldal mo naman, BMP, tapusin mo muna yung video. Sige po, ito na po. Pasensya na po kayo Huwag na po kayo magalit. Ito na po. Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ulit naman. ito yung Ito yung intro dun sa dun sa dalawang vlog niya Paulit-ulit naman Sayang oras Ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Nasabi mo na yan Anak ng teteng. Diretsohin mo na. Nasabi mo na yan Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayan, part 3. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Sinabi mo na rin yan sa part 2 Ayan niya ngayon, ang pronouncement niya, imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Okay. 152. Itong 152 ng kanyang 351 na video, nasabi niya na ito nung nakaraan Wala pa tayong naririnig na bago dito sa part 3. Narinig ko na lahat. Yung lahat na sinabi niya, narinig ko na yan doon sa kanyang unang vlog at doon sa pangalawang vlog. So wala pa tayong naririnig na na bago dito sa kanyang part 3. Tingnan natin, baka ito na yung bagong natin maririnig. Listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Ayun din yun. Okay.
2 minuto na, 2 minutes 8 seconds, ng 3 minutes 51 seconds sa kanyang video, pinulit-ulit niya lang yung dati. Narinig na natin yan eh. Saldi ko, yung bago naman sabihin mo, maubos na 1 minute ilang seconds na lang wala ka pa sinasabing bago. Para masira ang aking kredibilidad, darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Okay. So ano ngayon? Anyari? Mga kababayan, meron ba kayong natutunan? Meron ba kayong natutunan sa ating lesson for today? Parang wala naman Meron bang bago doon sa sinabi? Wala naman Yung sinabi niya sa kanyang unang vlog, hanggang sa pangalawang vlog, ilang minuto lang yan, siguro 10 minutes lang, hindi pa dinidire-diretso, talagang pinag-iwahiwalay pa Ano yung for the content? For the views? Kasi, ang laki Kagaya na ito, ilang views niya? 700, magwa 1 million views na. O pwede na siya ma-monetize. Seriously mga kababayan, seriously, meron ba tayong natutunan? Parang wala naman siyang sinabi. Sabi niya, lalabas na raw siya, magsasalita na raw siya, maglalabas siya ng mga ebidensya. Nasaan na? Nasaan na ebidensya? Yung mga bagahe? Yung mga inilista mo, mga projects? Ayun ba yung ebidensya? Yung sinasabi mo na inutusan ka ni Martin Romualdez na mag-insert dahil yun ang sabi daw ng Pangulo at sinasabi mo, ang sinabi ng hari hindi mababali. Ayun ba yung sinasabi mong ebidensya? Tapos yung mga maletang nakahilera na may bagong bili pa, may presyo pa. Pati yung bag na nasa airport, ginamit mo pa, nilagay mo pa ron. Hindi mo man lang ipinakita yung laman ng bag. Yun ba yung ebidensya? Anong ebidensya? Wala nga kami narinig na ebidensya Alam mo, Saldi ko, pinakamaganda. Bumalik ka rito sa Pilipinas, magpakita ka rito sa Pilipinas. Sabi naman ni Boyeng Rimulya kung natatakot ka sa buhay mo, babantayan ka niya. Sisiguraduhin niya na ikaw ay magiging ligtas. Don't worry. Be happy. Hindi, di ba? Seryoso. Wala naman kami narinig. Natapos itong 3 vlog niya, trilogy. Ginawa pa talagang trilogy, pinahaba pa Pero wala naman Ano nangyari? Wala man lang kasay-say-say-say. Mas maganda pa yung Mas maganda pa yung vlog ni Sino ba yung vlog nung yung vlog ni ni yung isang banateros na ngongo. Sino yun? Mas maganda pa. Mas maganda pa yung vlog nun Kaysa dito, to talaga sinadya, inati-hati para wala naman Wala naman. Pero bang pasabog? Parang pautot nga lang to Mas malakas pautot ni Jay Guevara dito sa pasabog mo Sa totoo lang. Walang kadating-dating. Ewan ko. Mga DDS lang naman ang bilib dito Si Anjo Iliana lang ang bilib dito Saka yung mga DDLs Pero ako hindi nga ako na-impress.
Yung una nga akala ko okay na Kaso palpak Pangalawa, naglabas siya, palpak pa rin. Pangatlo, mas palpak Dahil wala naman walang bago Inulit-ulit niya lang yung sinabi niya ng una niyang vlog sa isa pangalawa niyang vlog. Tapos nagdagdag ng konti na wala namang wenta. Anak ng tokwa kasaldi ko. Binitin-bitin mo pa kami. Tapos wala rin pala kaming matututunan sa'yo. Bilang pagtatapos, basahin lang natin yung ilang sa ating mga comment ng ating kababayan. May recap bago ang next scene. Oo nga, may recap nga May intro may intro talaga Ito. Sabi ni Jesus Palsis, walang bago, haha. Ano ba ito? Recycle content for the views and monetization. Gusto talaga siguro nito ma-monetize. Kaya, yung, kasi kung bibilangin mo yung kanyang content, wala pa siguro 15 minutes Pag binuo, pinutol-putol mas mahaba pa yung kanyang yung recap, yung kanyang introduction, yung kanyang, kunyari, parang pa-suspense ba? Pa-suspense. Mas mahaba pa yung pa-suspense kaysa dun sa pinaka-katawan ng kanyang vlog. Tapos yung katawan ng kanyang vlog, walang kakwenta-kwenta. Ano ba naman yan? Ano ba naman ito? Sa Netflix niya po, sana in-upload by episode pala to. Marami pang pasabog, abangan na naman. Kung di pa baba si BBM, wala na talaga muka. Ano raw? Naintindihan? Wag kang umuwi. Trust no one, Saldi. Marami pa rin palang naniniwala kay Saldi ko. Ang tatanga talaga naman naniniwala Ang bobobo. Ano ba kayo natutunan sa sinabi ni Saldi ko? Lahat po yan, napasinungalingan. Ano ba naman itong mga didilis? Ang bobobo nyo naman. Hanggang ngayon, 2025 na, bobo pa rin kayo. Ano ba naman yan? Dapat mag-live ka, Kong, para hindi nila sabihin na AI daw yan. Mas matalino pa nga yung AI siguro kung ito totoo, baka mas magaling pa yung AI Mas magaling pa siguro si ChatGPT gumawa ng script. Palpak yung script Kung sino man ang scriptwriter na ito, ako nananawagan sa'yo. Kawawa ka naman. Walang tatanggap sa'yo dahil palpak ang script mo. Walang kabuhay-buhay yung script mo. Baka siguro anak niya gumawa nito. Baka yung anak niya na Nepo Baby yung gumawa ng script na to. Meron pang may recap meron pang pa-suspense Pero pagdating dun sa sa mismong katawan ng vlog doon sa content mismo walang dating Sabi pasabog. Mas malakas pa utot ni Jay Guevara dito Di ba? So wala mga kababayan. Pasensya na kayo. Kayo po ay na-disappoint. Wala po talaga Wala po talaga. Mukhang hindi nasiyahan yung mga didilis. kasi wala parang parang, alam nyo parang nagkwento ka lang. Sabi mo may ebidensya ka, wala ka naman naipakita. May naipakita ka nga, palpak naman. So, ewan ko, baka gamitin pa rin nito ng ng mga didilis. Di ba? Baka gamitin pa rin nito ng mga didilis. Dun sa kanilang rally. Di ba? By the way, kamustahin nga natin yung rally ng mga didilis? Live. Ito po, live ngayon yan live. May kantahan. Ayan may concert po. Ayan Live po yan live po. Yan po nangyayari ngayon. Pati yung nag-interpret gumaganong-ganong din Ayan, tumigil na. So yan po yan po ang live po yan sa Quirino Grandstand yan po yung nangyayari sa Quirino Grandstand. Meron ba sa Mindiola? Wala pa nang gugulo sa Mindiola. Kasi pinagbawal ni yun ni Horme. Ewan ko kung meron sa Mindiola. Bantayan nyo si Boy Lighter. sa yung abogado. Abogado may Topak. Si Topak alam niyo na kung sino yun. Bantayan nyo yun. Kasi yun yung pasimuno ng vigil. Magbi-vigil daw sila. Dadala daw silang lighter. Ayan mga kababayan So kantahan po ang nangyayari. Magpupuyat po sila. 3 araw po sila dyan. Kanina umulan. Pag minamalas talaga di ba? Pag minamalas ka at talagang ayaw ng Diyos o hindi mo kasama ang Diyos sa rally, talagang uulanin ka.
Ay buti naman huminto. Ayan, huminto na. At nagkakantahan na lang ito mga ito. Ayan mga kababayan. So mag-update po tayo tungkol dito sa rally. At kapag meron pong magandang pangyayari, ay agad ibabalita ko po sa inyo. So for the meantime, ay tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to Eats. Ingat po tayong lahat. God bless po.